Opo, kabilang po sa recommendations ni Senator Padilla, kapag repeated offenses po ang nangyari sa mga kabataang edad 15 hanggang 18, required po sila na sumalang sa intensive rehabilitation. Yung intensive rehabilitation, attorney, ano mga ideya mo dyan? I don't think na nasa batas yan ngayon, no? So, it will be designed by our lawmakers. So, if they believe na intensive rehabilitation, they will be confined to a place, yung isang youth center, at at sila'y dapat turuan, magkaroon sila ng schooling sa loob ng youth center, ipagpapatrabaho sila, maglinis sila sa kanilang opisina, sa kanilang kulungan. Kung malaki yung espasyo, magtanim sila doon at hindi sila makakalabas. So, yan yung rehabilitation. Pero pag reach nila ng age ng 18, sa tingin ko ililipat sila sa regular jail facilities, no, of a convict. So, pwede rin naman idisenyo na kung ilagay sila sa minimum security, hindi sila dapat isama sa doon mga hardened criminals. But again, ibigay rin natin ang pag-aaral sa mga eksperto natin, sa mga psychologists, psychiatrists, yung mga nag-handle ng prison system natin, sa mga eksperto natin. Kasi yung pag-handle ng kabataan, may punto rin naman, napakasensitibong bagay. Yun nga lang, pag yung krimen na ginawa ay karumal-dumal, na may biktimang namatay, may biktimang na disable, may biktimang na rape, dapat meron talagang kulong, no? Whether kung minor pa siya, doon sa youth facility. At kung lumampas na siya, no, sa 18 years old, doon na sa regular jail. Kasi po, bigyan rin natin ng hustisya ang biktima at yung pamilya ng biktima. Attorney, si Admar po ito ulit. Dito naman po tayo sa usapin ng korupsyon, lalo na itong kontrobersyal ngayon na may korupsyon sa flood control projects. No? Sa nakikita niyo po, ano po ang mabisang pamamaraan para maiwasan na po ito? Kasi may nais na ipanukala din itong si Senate President Chis Escudero na wag nang pahintulutan yung mga public officials o di kayo mga kamag-anak nila na makakuha ng kontrata sa gobyerno, lalo na itong mga infrastructure projects. Pero para po sa inyo, ano po yung pinakamabisang pamamaraan para maiwasan na, kung hindi man maiwasan, at least maibsan at magdalawang isip po yung mga korap na gumawa ng illegal po sa pondo ng bayan? Nung kampanya, kung naalala nyo, yung aking isang programa ay dapat amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law. So, we're talking of millions, of hundreds of millions of possible kickbacks na nangyayari dahil sa mga kontrata. So, saan nila itatago yun kung mabubuksan na yung kanilang bank account? So, mahirapan rin sila. Kasi cash na yan kung itatago nila. So, to make it difficult for them, dapat yung investigative body natin, which is the Ombudsman, bigyan ng karapatang maimbestigahan yung mga tagong yaman ng ating mga politiko. At bigyan rin sila ng lifestyle check. Kasi itong sweldo ng congressman, itong sweldo ng senador, bakit biglang tumaas yung kanyang salin? Explain. So, pag hindi nila ma-explain ng tama, ibig sabihin merong ill-gotten. That's why sa aking palagay, yan yung strongest deterrent kung mahirapan sila, saan nila itatago yung pera nila.
Opo, and dito naman po sa pagbabudget, no, dahil una nang sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na kung ano yung ni-request nila ng mga opisina, hindi lalagpas doon. Pwedeng bumaba, pero hindi lalagpas doon sa hiniling nila na budget, which is naging questionable po yung 2025 budget dahil nga sa issue ng mga insertions at yung mga blankong mga items. Ano po ang nakikita nyo po rito, Attorney? Well, tignan natin ang mangyayari kung talagang susunod ang lawmakers natin sa sinabi ni Pangulong Marcos, at tignan rin natin magiging reaksyon ni Pangulong Marcos pag nagkaroon ng maraming insertions over the budget na binigay o ni-request ng Malacanang. Titignan natin kung gagamitin ni Pangulong Marcos yung kanyang veto power to strike out those insertions, no? Kasi he has the power to veto it. Yun nga lang, pwede pa rin siyang ma-overrule by, I believe, if I'm correct, baka 2/3 vote, no, of Congress, no. So, iba yung salita, iba naman yung pwedeng mangyari. So, antayin natin kung talagang buo ang loob ni Pangulong Marcos na i-correct yung sa tingin niyang pagmamalabis ng mga lawmakers. Pero yung isa rin dapat natin tignan na isang source ng posibleng katiwalian ay yung, I think hinihingi na yata ni President Marcos around 10 billion of confidential fund at Intel fund. Ito yung opinion ko dyan, no? What is the purpose of an Intel and confidential fund? Is the purpose for, let's say, by reason of the security need of the country? Is it peace and order? Is it for the intelligence community? Or gagamitin ang confidential fund at Intel fund para magbigay ng ayuda o magbigay ng medical assistance o magbigay ng burial assistance? Kung yung purpose ay gagamitin ito para magbigay ng tulong sa mga mamamayan, dapat naka-line budget na yan as discretionary fund for medical assistance, for burial assistance. Hindi po dapat naka-title na confidential fund o intelligence fund. Kung yung intention ay gawin itong abuloy. Kasi imagine mo, saan mo gagastasin yung 10 billion pa? Ibigay mo sa mga witness na magre-report sa iyo kung anong ginagawa ng mga drug lord o ng mga gambling lord o ng mga magnanakaw. Napakalaking halaga yun. Hindi ko sinasabi na walang intelligence funds kasi kailangan rin yun. Pero it should not have ballooned to big amounts, no? Na dahil nga sa disenyo na ito'y walang resibo, baka meron ring pang-aabuso. That's why para moving forward, para mawala yung pag-aalinlangan natin at mga issue tungkol dyan, ay dapat kung yung mga budget for medical assistance, for burial, for ayudas, ito po'y i-include under line budget na discretionary fund, pero limited for a particular purpose. Attorney, madamo nga salamat sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat po at maayong gabi sa tanan.